Elizabeth Cruz point of view. Akala ko nung una ay wala na akong nararamdaman para sa iyo. I embedded hate in my mind and heart. I thought I was happy and satisfied that I succeeded. But I was wrong. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko tumingala para pigilan ang sariling maiyak. Ano, padadala ka na naman ba, Elizabeth? Magpapaloko ka na naman? Magpapauto ka na naman ba sa mga salita niya? Hindi ka pa nadadalang masaktan, ha? I hate seeing you with him. I hate seeing you smiling and happy when you are together. Tinatanong mo kung bakit ako nagkakaganito? Kasi nakita ko kayong magkayakap at ayoko noon. I went there to talk to you, but I left when I saw you hugging him. Tonong may tama niya sabi at parang isang batang inagawan ng laruan. Ayaw mo kasi, hindi mo na ako kontrolado. Ayaw mo kasi gusto mong ikaw lang ang may hawak sa akin at ikaw lang ang may karapatang paglaruan ako, hindi ba? Ayaw mo kasi, ayaw mo magpatalo kay Lucas, Godric. Hindi dahil sa mahal mo ako. Yours isn't love, it's selfishness. Matatag ang loob at hindi padadai kong sabi sa kanya. If that's the case, bakit nasaktan ako? Bakit parang pinipiga ang puso ko kapag nakikita ko kayo't bakit parang pinatay ako ng siya ang pinili mo? Bakit? Why did it feel the same when you left me? Sa uli niya sinabi ay bahagya siyang napiyok. Hindi ako nakapagsalita at may nakatakas na luha mula sa kanang mata ko. Hanggang sa nagsunod-sunod na ang pagpatak ng mga ito. Bakit parang totoo? Bakit parang galing talaga sa puso niya? Bakit nakakadala ang mga salita niya? Hindi ako nagsisinungaling sa iyo ngayon, Beth. My heart and arms are wide open right now for you to see and feel. I have never been this sincere since we broke up. Inalis ko ang pagkakayakap niya sa akin kahit na anong pilit niya. Lasing ka lang, Godric. Lango ka lang sa ala kaya mo nasasabi ang mga bagay na yan. Kung nasa katinoan ka, tinaboy mo na ako ngayon at minata. Umatras ako na magtaka siyang hawakan akong muli. Sa sunod niyang ginawa ay nagulantang ang mundo ko dahil ang aking ex na CEO, makapangyarihan, mapagmataas, mataas ang pride, ay ngayon ay nakaluhod sa aking harapan. Napatutok ako sa aking bibig dahil sa labis na bigla, lalo pa nang yakapin niya akong muli. I'm sorry. I am deeply sorry. I want you back in my life, Beth. Please. It's always been you that I love and no one else. Pagsusumamo niya habang parang isang pusang ikinikiskis ang ulo sa aking tiyan. Bakit ngayon pa, Godric? Bakit ngayon kung kailan desidido na akong lumayo mula sa iyo para lumimot? Para magsimulang muli na wala ka. Malalim ang ginawa kong buntong hininga at malamlam ang mga matang tiningnan ng kulot niyang buhok. Unti-unting umangat ang nanginginig kong pang kamay pahaplo sa buhok niyang gustong gusto kong pinaglalaruan. Huli na ang lahat. Ngunit baka maaari akong magbaon ng alaala. Baka pwedeng kahit ngayon lamang ay pagbigyan ko ang sarili para sa huling pagkakataon. Matapos nito ay lumuhod ako sa kanyang harapan at pinagmasdan ang mga mata niyang namumula. Unti-unti ko inilapit ang aking mga labi sa kanya hanggang sa lumapat ito sa mga labi niya. Naging maalat ang lasa noon dahil sa aking mga luhang pumatak sa aming pinagsasaluhang halik. Sa ngayon ay hindi pa kita kayang patawanin sa nagawa mo, Godric. Sa ngayon ay hindi natin maaaring ibalik sa dati ang ating pagsasama na parang walang nangyari. Masyado na nating nasaktan ang isa't isa, ngunit ikaw pa rin ang laman ng aking puso. Sa una ay naging banayad at marahan lamang ang aming pinagsaluhang halik na parang nagkakahiyaan pa, na parang hindi kabisadong isa't isa, na parang ito ang unang pagkakataon, hanggang sa hinapit niya ako palapit at inihiga sa sahig na walang bubog. Naging mapusok ang halik na ginawad niya sa akin at unti-unting tinanggal ang kanyang saplot sa katawan. Sunod ay hinayaan ko siyang tanggalin ang sarili kong saplot habang bawat balat ay nalalantad sa kanyang mga mata ay ginawaran niya ng halik na nagbibigay ng kiliti sa aking buong katawan. Walang nangyaring paghahanda at pagpapaligaya sa isa't isa.
na magpantay ang aming mga mukha ay tiningnan niya ako na tila ba humihingi ng permiso sa balak gawin. Damang-dama ko ang kanyang kahandaan na dumadampi sa aking kasalanan at handang-handa na akong muling angkinin at nagpaubaya ako. Pikit mata kong muling iniali ang sarili sa kanya sa huling pagkakataon. Pikit mata ko siyang muling tinanggap sa loob ko hanggang sa magtagpong muli ang aming mga labi. Parehong emosyonal, parehong mamula-mula ang mga mata, parehong nais na iparamdam sa isa't isa ang nais na sabihin, ngunit hindi masabi-sabi. Parehong nais maipadama ang pagmamahal at nag-uumapaw sa aming kaibuturan. Kakaiba, ibang-iba ang nangyayari ngayon sa amin kaysa noong muli naming pagkakabalikan. Dahil ngayon ay hindi lamang ang aming mga katawan ang gumagalaw, kung hindi pati ang aming mga puso at isipan. Marahang napapakapit sa kanyang likuran ang aking mga kuko, may hinang daing at ungol na umaalpas mula sa aking nakaawang na bibig. Hindi alintana ang tigas at lamig ng lapag, hindi alintana na magulo ang paligid. Dahil ito, ang aming pag-iisa ang importante at wala nang iba. Mahal kita, masuyo niyang bulong sa aking tenga, kasabay ng maranat mariing pag-ulos at muli ay lumabo ang aking mga mata. Mahal na mahal kita, Beth. Naging tikom ang aking mga labi sa sariling nararamdaman. Naging pipi sa tunay na nalalaman ng aking puso sa mga sandaling ito. Mahal din kita, Godric. Mahal na mahal kita mula noon hanggang ngayon ay hindi ito nabawasan. Mula noon hanggang ngayon ay nag-uumapaw ang pagmamahal ko sa iyo na sinayang mo lamang. Paalam dahil ito na ang huling beses. Paalam na muli. Napayakap ako sa kanya nang marating ang dako paroon at magkasabay na luha ng lungkot at sarap na muling maangkin niya. Ilang sandali pa'y naramdaman ko ang kanyang panginginig at ang pagbagsak niya sa aking ibabaw at ang pamilyar na pakiramdam sa aking kaloob-looban. Thank you, darling. Hinihingal niya sabi bago kinintala ng masuyong halik ang aking noo at bumagsak sa aking tabi. Ako naman ay nanatiling nakatulala sa kisame niya at ramdamang bigat ng aking ulo at lamig ng kwarto. Nararamdaman ko ang kamay niyang hinihila ako palapit sa kanya at ipinato ko naman ang aking ulo sa kanyang dibdib. Dinig na dinig ko mabilis na kabog ng kanyang puso. Dahil ba ito sa kakatapos lang naming pagdiniig o dahil sa akin? Natagpuan ko ang sarili kong tinatanong ang sarili. Marahan akong napapikit nang maramdaman na hinalikan niya ang tuktok ng aking ulo at masuyong hinaplos ang aking balikat. Dito ka lang sa tabi ko, ha? Masuyo at tila inaantok niya sabi at imbis na sumagot ay nagsumiksik lang ako sa kanyang dibdib. Hindi ko na namalayan pa na sa pagpikit ko at sa maraming paghaplos niya sa balikat at buhok ko ay makakatulog ako. Nanaginip ako matapos yon. Sa panaginip ko ay masaya raw kaming muli at kumpletong pamilya. Magkakasama kami sa bahay namin at nakaupo sa mesa si Sky at si Papa ay habang nagkukulitan at si Mama naman ay nagsasandok naman ng ulam namin. Masaya ko silang pinagmamasdan at pinapanood habang nakatayo sa may pinto ng aming bahay at naghihintay. Anak, wala pa ba siya? Baka lumamig na itong sinigang na hipon. Malumanay na tanong ni Mama matapos mailapag sa mesa ang umuusok na mangkok na may lamang ulam. Hindi ko rin alam, Ma. Hindi na nag-reply sa text ko eh. Nakasimangot kong sagot bago muling sinulyapan ang aking cellphone. Maya-maya pa'y narinig kong may kumatok sa gate. Oh, ayan na ang Prince Charming mo. Nanunuksong wika ni Papa. At bahagya akong lumabi bago lumingon at nakita nga siya nakatayo roon. Bakit ang tagal mo? Angal ko sa kanya matapos buksan ng gate. Nakasuot pa rin siya ng suit niya at may hawak na bouquet ng bulaklak. Sorry darling medyo tumagal kasi ang meeting eh. Pagdadahilan niya bago yumukod at kinintala ng matamis na halik ang aking mga labi. Para sa'yo,
Otomatiko ko namang aabutin sana ang bulaklak pero binawi niya ito. Your mother. Dagdag niya sabay ngisi kaya naman napalo ko siya sa braso. Ikaw talaga, napakapilyo mo kahit na kailan. Naiiling kong sabi bago siya hinila na papasok sa loob. Ngunit sa may pinto na natigilan ako dahil imbis na ang mga magulang ko at si Sky ang makita ay napalitan ito ng imahe ng tito na nanonood ng TV at prenteng-prente. Si tita habang nagtatalak sa kusina. Ang tatlo nilang anak na kung ano-ano ang ginagawa habang nagpapasarap sa buhay. Nang ilibot ko ang mga mata ko ay nakita ko kung paano pumangit at gumulo ang kabahayan na alaga sa linis ni mama. Anong nangyari? Nahihintakutan kong tanong. Ma? Pa? Sky? Hoy, manahimik ka nga't ang ingay mo. Sa nga pala, bigyan mo nga ako ng 500 dyan. Anas ni Tito at tumahip ang aking dibdib nang inalis ang tingin sa kanila at nilingon ang aking nobyo. Ang aking nobyo na walang makikitang emosyon sa mga mata habang nakatingin sa akin. Maya-maya pa'y bumitiw siya at lumayo sa akin bago sumama sa isang babaeng nakatalikod sa akin at hindi ko makita ang mukha. Godric, saan ka pupunta? Napipiyok kong tanong habang pilit siyang hinahabol. Ngunit nang tingnan ko ang aking mga paa ay may nakahawak na roong mga kamay. Mga kamay na pumipigil sa aking gumalaw at sundan siya. Bumalik ka, Godric! Marahan ako napasinghap at nagising mula sa bangungot. Otomatikong nanginginig ang aking hubad na katawan dahil sa lamig at pinilit ang sariling magbihis. Nang makita ko ang orasan ay puti ko nang batukan ang sarili ko. Bakit ba nakatulog ako? Tuloy ay gahol na ako sa oras. Bahagyang lumamlam ang mga mata ko nang mapako ang tingin ko sa kanya at kinumutan siya. Hahaplusin ko sana ang buhok niya ngunit nag-aalala na baka magising siya. Kaya naman pinulot ko na ang nalaglag kong bag at tinungo ang kwartong tinuluyan ko para kunin ang litrato namin. Isinilit ko ito sa bag ko at naghanap pa ng importanteng madadala. Aalis ka? Nanigas ako sa kinatatayuan ko at marahan siyang nilingon. Ngayon ay mukhang nasa wisyo na siya at nakasuot lamang ng short. Akala ko okay na tayo. Akala ko okay na ang lahat, Bet. May halong panunumbat niya at nilakasan ko na ang loob ko at isinara ang dalambag. Hindi yun ganun kadali, Godric. Tingin mo ba talaga ay ganun kabilis kitang mapapatawad sa nagawa mo? I'm sorry, pero hindi na natin may babalik ang nakaraan. Maglalakad na sana ako sa gilid niya ngunit pinigilan niya ako sa pamamagitan ng paghawak sa braso ko. Tiningnan niya ako na may panilisik sa mga mata. Malayo sa kanina lamang ay nagsusumamo niyang mga mata. At saan ka pupunta? Sa kanya? Babalik ka kay Lucas, ganun ba? Galit niyang tanong sa akin at humigpit ang hawak sa braso ko. Napasinghap ako at pilit na binabawi ang braso. Oo, pupuntahan ko siya. Napipika akong pagsisinungaling. Sa ikalawang pagkakataon ba iiwanan mo ako na walang ibinibigay na dahilan man lang? Iiwanan mo na naman ako sa ere at itatanong ko sarili kung anong nagawa kong mali. Binabaliw ang sarili dahil wala ka na sa buhay ko. Sa pagkakataong ito ay bahagyang bumaba ang boses niya, ngunit naroon pa rin ang galit at panunumbat. Tama na, Godric. Huwag na nating ipilit ng hindi pwede. Pareho lang tayong nasasaktan. Maring umiling ako, sabi sa kanya. Akin ka, akin, at hindi mo ko iiwan. Bahagya ako nakaramdam ng takot dahil parang hindi siya ang kaharap ko. Para bang nakatagong Godric na kanii ko lamang kanina sa loob niya at ibang Godric ang kaharap ko. Dahil sa naramdaman kong takot ay sinipa ko siya sa binti at nang pakawalan niya ay mabilis ako nakapatakbo sa labas. Bet! Hinihingal at tumatahip ang dibdib ako napatakbo hanggang sa makarating sa hagdan. Ngunit sa kasamang palad hindi ko nakita ang isang bote na naroon dahil sa kaba. Ang sunod ko na lamang na naramdaman ay ang pagtama ng aking katawan sa bawat baitang ng hagdan. Ngunit naisipan ko pa ring protektahan ang aking ulo. Bet! Ang umaalingaw at takot na takot niyang sigaw ang huli kong narinig.
bago ko tuluyang panawan ng ulirat. Itutuloy.